Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong Sabado ng ika-7 linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang ng pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa namin palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Nilikha ng Panginoon ang tao mula sa alabok, at ito'y sa alabok din uuwi. Binigyan niya ang tao ng takdang haba ng buhay, ngunit ipinailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. Pinagkalooban niya sila ng kalakasang tulad ng sa kanya, at ginawa silang kawangis niya. Inibig ng Panginoon na ang lahat ng may buhay ay matakot sa tao, at maghari ito sa mga hayop sa lupa at ibon sa himpapawid. Binigyan sila ng Panginoon ng 5 pandamdam, at binigyan pa rin ng pang-6, katalinuhan, at pang-7, isip. Sa pamamagitan nito, nabibigyan nila ng kahulugan ang nagdaraan sa pandamdam. Binigyan niya ang tao ng dila, mga mata at tainga, at kapangyarihang mag-isip at magpasya. Pinuspos pa niya ng kaalaman at karunungan, at tinuruang kumilala ng mabuti at masama. Pinaliwanag ng Panginoon ang isipan ng mga tao, at ipinakilala sa kanila ang kariligan ng kanyang nilalang. At ipinahintulot niya na ipagkapuri nila
magpakailanman ang kanyang mga kahangahangang ginawa, upang papurihan nila ang kanyang pangalan at ipahayag ang kadakilaan ng kanyang mga gawa. Ibinigay niya sa tao ang kanyang mga aral at ipinamana sa kanila ang kautusan na nagbibigay buhay. Nakipagtipan siya sa mga tao magpakailanman at ipinahayag sa kanila ang kanyang mga kautusan. Ipinakita sa kanila ang kanyang di matingkalang kamahalan at ipinarinig sa kanila ang kanyang bathalang tinig. Sinabi niya sa kanila, huwag kayong gagawa ng masama, at ipinabatas sa kanila ang tungkulin ng bawat isa sa kanyang kapwa. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa ng tao at walang naliligid sa kanya na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito ay nahanginan, nawawala't nalalagas. Nawawala man din ito at hindi na namamalas. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niyang hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ikapitong linggo sa karaniwang panahon at unang araw para sa buwan ng Marso. March 1, panibagong buwan ng pagsisimula din natin ng ating pong paglalakbay at nawa mas mapalalim nito ang ating pananampalataya sa tulong ng mga salita ng Diyos na ibinibigay sa atin sa araw-araw nating pagdalo sa misa o maging sa pakikinig natin sa online. So bilang pagsisimula o pagtatapos ng linggong ito at pagsisimula para sa buwang ito, ating pong balikan ang ilan sa mga mensahe na ibinaalala sa atin ni Jesus sa ating pong mga ebanghelyo. Nung Lunes, nagkaroon po ng issue na mayroong hindi mapalayas na mga demonyo o mapagaling yung isang inaalihan ng demonyo. Kahit anong gawin nila, hindi nila ito mapalayas. Kung kaya, sumagot si Jesus na sagutin niya yung inquiry ng kanyang mga alagad kung bakit hindi nila nagawang palayasin ng masamang espiritu. Ang sinagot ni Jesus, ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin. So hindi lang basta sa lakas, hindi lang basta sa talino, sa husay, kundi sa panalangin. Dahil sa panalangin, umaasa tayo at iniaasa natin sa Diyos. So tanging sa Diyos nagmumula ang kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. Sabihin nyo nga po, panalangin. Yung pagdarasal, wag na wag nating babaliwalain. Nung Martes, ang pinaalala naman sa atin, dahil napansin ni Jesus na nagtatalo-talo ang mga alagad at nang tanungin niya kung anong pinagtatalunan, ito ay tungkol sa kung sino ang pinakamagaling sa kanila. Biruin nyo, noong Lunes, kahit anong galing nila, wala silang nagawa doon. Ngayon naman, pinagtatalunan nila sino ang pinakamagaling, pinakadakila sa kanila. At itinuro ni Jesus yung aral ng kung sino man ang nagnanais, maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Sino man ang gusto maging presidente, maging coordinator, maging pinuno, maging head, hindi yan sa pangalan lamang, kundi ikaw mismo ang unang-unang gagawa ng lahat. Ikaw ang unang hawak ng walis, ikaw ang unang kikilos sa mga gawain, at hindi lang ito basta mando ng mando, utos ng utos. Gawin mo at ipakita mo kung paano gawin. Nung Miyerkules, ang sabi naman sa atin, dahil nung napansin ng mga alagad na mayroong mga hindi kabilang sa kanila na nakakapagpalayas ng masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Sinubukan nila itong pagbawalan at nang i-report nila ito kay Jesus, sinabi ni Jesus, huwag ninyo silang pagbawalan. Dahil ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. So yung pinaalala nga na hindi tayo pwedeng maging exclusive. Dahil hindi natin membro, lalo na sa simbahan, maraming organizations, kanya-kanya ministry, na iwasan natin yung maging exclusive na kapag gawain namin, kami lang dapat. Walang ibang dapat na sumasali o walang dapat ibang gumagawa din ng aming ginagawa. Minsan may outreach ang DMI, magkakaroon din ng outreach ang CWL. So hindi pwedeng magpagalingan
o hindi pwedeng magpatagisan. Ay, mas marami kami, mas hindi ganon ang dapat na mentality natin. So lahat, no? Pasok lahat. Inclusive ang misyon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Nung Huwebes, ang sabi naman sa atin, lahat na magiging sanhi ng ating pagkakasala, putulin na natin. Sabi nga po doon, mas mainam pang pumasok ka sa langit na bulag, putulang kamay, putulang paa. Pero pasok ka sa langit, kaysa kumpleto ka, pero doon naman sa impyerno, sinusunog at walang katapusang o hindi namamatay ang apoy. Kaya putulin na ang lahat ng sanhi ng pagkakasala. Kahapon, Biyernes, ito yung tungkol sa usapin ng paghihiwalay. Pinayagan na maghiwalay, pero hindi na pwedeng makisama o mag-asawa sa iba. Dahil ang babaeng o lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. Hindi nyo na matiis na magkatabi sa kama, hindi nyo na matiis na magkasama sa isang bahay, maghihiwalay kayo, pero kayo pa rin ang mag-asawa at hindi yan nagbibigay sa inyo ng kumbaga karapatan na pumatol sa iba. Kapag nag-asawa na, hanggang kamatayan. O hintayin ninyong mamatay ang isa bago kayo mag-asawa uli. At ngayon, dahil nga sa mga lahat ng ito, lalo na sa usapin ng pag-aasawa, kapag humiwalay ang isa, mag-aasawa yung isa, mag-aasawa din yung isa, ang maiiwan yung anak. At dahil sa mga desisyon natin, sa desisyon ng mga mag-asawa, ano ang nangyayari sa mga bata? Nagre-rebelde, nagagalit sa Diyos. At dahil nagagalit sa Diyos, lumalayo na sa Diyos. Dahil para sa isipan ng bata, kung totoong may Diyos, bakit niya hinayaan maghiwalay ang kanilang mga magulang? So sa ganitong mga pangyayari, lumalayo ang mga bata sa Diyos. At ang paalala ni Jesus, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. So ang paalala, kasi parang nawawala na po yung panahon na ang mga magulang masipag dalhin ang mga bata habang bata pa sa pagsisimba. Kahit ang mga lolo't lola, sila ang nagdadala madalas sa mga bata sa simbahan. Kaya lang, paano natin sila mahihikayat? The way tayong magsalita. Kaya nga, maganda rin yung sa unang pagbasa sa aklat ni Sirach, diba? Pinaalala sa atin na ang tao binigyan ng senses, binigyan ng mata, ng pandama, binigyan ng katalinuhan, ng isip, lahat yan ibinigay na sa Diyos. O ng Diyos sa tao. At yun ang pagiging tao. Pero nakakalimutan natin, umasal tao. Ang nangyayari, asal hayop tayo. Yung simpleng naririnig nila sa bibig natin, malaking impluensya kung sila ay lalapit kay Kristo o lalayo kay Kristo. Kaya ngayong kala natin, wala lang, nagiging expression lang natin, yung pagmumura, yung paninigaw, yung mismong tayo matatanda, maririnig at lalabas sa ating mga bibig, yung mga panlalait sa mga bata, pangbubulyaw o pangsisigaw. So, paano natin sila masasabing
punta tayo ng simbahan. Kaya muli, sana po ang paalala sa atin, kung hindi tayo ang dahilan ng paglapit nila kay Kristo, sana po hindi tayo ang dahilan ng kanilang paglayo kay Kristo. Amen. May pananalig na lumapit tayo sa ating iharap sa Diyos na nagmamahal sa lahat ng kanyang mga anak, ang ating mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magturo sa kanyang mga miyembro ng tunay na dangal ng sakramento ng kasal upang tulungan ang mga mag-asawa na manatiling tapat sa kanilang bukasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga ikinasal, naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at makatagpo ng tunay na kaligayahan sa kanilang pinagsasaluhang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Sa mga nakararanas ng mga pagsubok sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, naway tumanggap sila ng biyaya na maging matatag at magsumikap sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at suporta sa kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga yumao, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot ng kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat. Panalangin sa agarang paggaling ng ating Santo Papa. Mapagmahal at mahabaging Ama, kami lumuluhog sa iyo at tinihiling na lingapin mo ang iyong lingkod na si Pope Francis. Haplusin mo siya ng iyong habag at kaaliwan. Paggalingin mo siya at bigyan ng bagong lakas sa isip, katawan at diwa. Paligiran mo siya ng iyong kapayapaan at suporta mula sa panalangin ng iyong bayang banal. Ipinagkakatiwala namin si Pope Francis sa iyong mapaghilom na pag-ibig sa tulong ng mga doktor, nurse at medical professionals at kumakalinga sa kanya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maria, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. Tatayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga.